Kamusta? May kwento ako sa inyo ngayon tungkol sa isang hari, isang propeta, at isang napaka-importanting mensahe na, well, nagliyab sa galit. Tara, alamin natin. Naisip nyo na ba yan? Aalamin natin ngayon sa isang totoong kwento. Tungkol ito sa isang tao na binigyan ng, kumbaga, isang fire alarm para sa buong bansa niya. Pero ang tanong, pinansin niya kaya o binaliwala? Okay, so para maintindihan natin, imagine nyo to. Yung kahalian ng duda, nasa delikadong sitwasyon. Para siyang naipit sa gitna ng dalawang naglalakihang powers noon, yung Ehipto at ang bagong-bago at malakas na Babylonia. Nakakatakot, di ba? Sa kwentong ito, may dalawa tayong pangunahing karakter. Sa isang banda, si Jeremias. Siya yung mensahero ng Diyos, tagadala ng importanteng babala. Sa kabila naman, si Haring Jehoiakim. Siya yung dapat sanang nakikinig, pero medyo busy siya sa pagpapaganda ng palasyo niya. Dahil dito, naisip ng Diyos na magpakita ng isang malinaw na ehemplo, yung tipong ganito dapat makinig. Para gawin yun, ipinakilala ni Jeremias ang isang napaka-espesyal na pamilya, ang mga Rekabita. Sila yung kilalang-kilala sa pagsunod sa mga utos. As in, sobrang galing nila dyan. Simple lang yung test ni Jeremias. Inalok niya sila ng alak, pero tumanggi sila. Bakit? Dahil may isang simpleng bilin ang kanilang ninuno daan-daang taon na ang nakalipas. Huwag uminom ng alak, at sinunod nila yon. Ganyan sila katatag. Ipinakita nila kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagsunod. At dahil sa galing nilang makinig, ipinangako ng Diyos na palaging pagpapalain ng kanilang pamilya. Wow! At dito na nga lumabas yung pinakapunto ng Diyos. Tinanong niya sa mga tao sa pamamagitan ni Jeremias. Tingnan niyo ang mga Rekabita kung kaya nilang sundin ang utos ng kanilang ninuno. Bakit ako, na Diyos ninyo, ay hindi ninyo magawang sundin? So dahil ayaw pa ring makinig ng hari at ng mga tao, sinabihan ng Diyos si Jeremias na subukan ng ibang paraan. Yung paraan na siguradong makukuha ang atensyon nila. Ang plano? Isulat ang lahat ng babala sa isang malaking scroll o balumbon. Sa ganitong paraan, nakasulat na, hindi na pwedeng sabihing hindi nila narinig. Pero may isang problema. Nasa kulungan si Jeremias. Buti na lang, mayroon siyang tapat na kaibigan, si Baruch. Si Baruch ang nagsulat ng bawat salitang idinikta ni Jeremias. At alam nyo, umaasa sila na baka sakaling kapag narinig ito ng mga tao, magbago sila at mapatawad pa sila ng Diyos. So si Baruch, kahit delikado, ginawa niya. Dinala niya na yung scroll at buong tapang na binasa sa harap ng lahat ng tao sa templo. Pagkatapos, binasa niya rin sa mga opisyal ng hari. Alam nila na kailangan tong marinig mismo ng hari. Okay, dito na tayo sa pinakamatinding parte ng kwento. Yung sandali kung kailan yung Skrid at si Haring Jehoiakim ay nagharap na. So isipin nyo, taglamig, malamig. Yung hari, chill lang, nakaupo sa tabi ng mainit na apoy sa palasyo. Tapos may inutusan siyang basahin sa kanya yung scroll na puno ng mga nakakatakot na babala. Nakinig siya ng kaunti. Pero habang tumatagal, imbis na matakot o mag-isip, aba, lalo pa siyang nagagalit. Hindi niya talaga nagustuhan yung mga naririnig niya. At alam niyo ba yung ginawa niya? Tumayo siya, kinuha yung scroll, tapos kinuha niya yung maliit na kutsilyo niya at pinagpiraso-piraso yung scroll. At hindi pa siya nakontento. Yung bawat piraso, isa-isa niyang inihagis sa apoy hanggang sa maging abo na lang lahat. Sinunog niya yung babala ng Diyos. Pero akala ba ng hari doon na yon magtatapos? Siyempre hindi. Hindi mo kayang sunugin ang mensahe ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, inutusan niya ulit si Jeremias, kumuha ka ng isa pang scroll, isulat mo ulit lahat at, teka, dagdagan pa natin ng mas marami pang babala. Well, nakapili na si Haring Jehoiakim. Ginawa niya ang kanyang desisyon. At alam naman natin, bawat desisyon may katapat na bunga. Oras na para harapin ang sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa, ito yung naging hatol ng Diyos sa kanya. Isang napakasamang kinabukasan, in short, isang kahiyahiyang katapusan para sa isang hari. At nagkatotoo nga lahat ng sinabi ni Jeremias. Tingnan nyo, nagrebelde siya, sinalakay ang kaharian niya, namatay siya sa kahiyan at kahit ang anak niya nadamay pa. Nagtapos sa sakuna ang lahat. So dito, sobrang linaw ng pagkakaiba, di ba? Sa isang banda, yung mga Rekabita, pinili nilang makinig at ang resulta,
walang hanggang pagpapala. Sa kabila naman, si Haring Jehoiakim, pinili niyang sunugin ng babala at ang resulta, isang malagim na katapusan. Kaya ang aral dito ay simple lang pero sobrang importante. Pag may matalinong payo, mas maganda kung makikinig tayo. Parang kapag sinabi ng nanay o tatay mo, huwag mong hawakan yan, mapapaso ka. Mas mabuting sumunod, di ba? Dahil ang hindi pakikinig pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Kaya bago tayo magtapos, gusto kong iwanan sa inyo ang tanong na to. Sino-sino ba yung mga taong nagbibigay sa'yo ng mabuting payo sa buhay mo? Ang mga magulang mo ba, mga guro mo o mga kaibigan mo? At ang mas mahalagang tanong, nakikinig ka ba?